Welcome back mga ka-adventure. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Samahan niyo ako. Panibago adventure naman po ating ginawa kasama si Papa Tonyo. At ito ang mga buong kaganapan sa mga adventure at trabaho na ating pong ginawa. Kaya tara, samahan niyo po kami. Let's go! Mga adventure, mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Pero this time, ako lang muna. Hindi natin kasama si native channel. Pero ganun pa man, samahan nyo kami. Dalawa kami ni Papa Tonyo. Ayan, Papa Tonyo! Patubang mo ba? Iyan o. Wala si native eh, may bisitang sinusundo. May bisitang parating si native mga ka-adventure. At sa mga susunod na araw, ako naman ay may bisita. At sa mga susunod pang mga araw, si Bay naman ay may bisita. At pag nagkataon, baka magpang-abot-abot sa isla, hindi lang namin alam kung magsasama-sama. Pero again, samahan nyo kami. And shoutout pala. Yun o. Shoutout sa ating mga kapwa Locaspiro ng Cebu. Cebu Spiro. Maraming salamat. Let's go. All gears are set mga ka-adventure and ready na ako para sa adventure natin for today. At ito muling mahabang pana ang gamit-gamit natin, pero later on kapag wala tayong nakita mga pelagic, lilipat din tayo somewhere at magpapalit din ng pana na nasa ganun ay may sigurado tayong pang-ulam. At ang ating unang huli pala sa araw na ito ay eto. Nagawa na naman natin yung ating part ngayong araw. At para naman sa ating unang pagsisid sa araw na ito mga ka-adventure ay nag-ambush muna tayo. Dito pa rin usually kung saan tayo tumatambay. Pagka Tuna Reef ang ating spot na pinapanaan dito sa may malaking bato na may maraming sweet leaves, maraming unicorn at maraming iba't ibang klase ng mga isda ang dumadaan dito sa erang ito. Kaya antay-antay lang muna hanggang sa may natanong tayong target. At ayun na nga mga ka-adventure, may dumaang tulingan pero hindi naman natin din natira yan kasi lumayo kagad siya ng distansya. Kaya umahon kagad ako at nagsagawa ng panibagong pagsisid dahil sa unahan ng konti after kong umahon ay natanaw ko itong malaking barakuda. Sayang nga lang ayaw ibigay distansya. Sinubukan ko na rin i-ambush ito mga ka-adventure pero ayaw talaga lumapit ng husto. At ginawa ko yung chase, ayaw pa rin. So in short, hindi talaga natin siya nakuha sa araw na ito. Pero next time, sana mahuli natin. And then sa ating sumunod naman na pagsisid, ito bumalik yung malayo na sanang talakitok at binigay yung distansya, kaya nakasecure tayo ng ating unang isda sa araw na ito. Sobrang common talaga sana ng mga talakitok or kawayanan dito mga ka-adventure sa Tuna Reef. Pero syempre yun nga, yung mga malalaki na dati natin nakita nakuha na natin. So kapag walang masyadong dayo or akyat ng mga pelagic ay wala rin tayong masyadong makikitang malalaki. At sa ating pre-bagong pagsisid mga ka-adventure, pinuntahan ko yung grupo ng mga bumphead parrotfish or talaungan. At habang lumalapit ako ay iniisip ko yung mga myth
or mga kasabihan or mga balibalita or mga news na sinasabi tungkol dito sa isdang ito na hindi raw tinatalaban ng pana. At masyado lang akong curious din at natitempt na tirahin ito. Pero yun nga, ina-advise ng aking kaibigan na si Finsno na as much as possible ibang isda na lang yung i-target natin. Marami pa namang options. So kagaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi ako tumitira ng parrotfish at lalo na itong bumphead parrotfish or talaungan. So ibang isda na lang ang focus natin. Pero since na wala tayong manalaki masyado ng kita, ay nag-decide kami na lumipat ni Papa Tonyo sa mas malapit na isla at mag-decide na pang-ulam na lang. Kaya malit na pana na rin natin gagamitin syempre. Kain pa tayo mga ka-adventure, almusal habang lumilipat sa panibagong spot na pupuntahan namin ni Papa Tonyo. Ayan, tanaw na yung isla at unang baba ay syempre itong malaking pana muna ang ating ginamit. At chinek kung meron bang mamsa doon sa area kung saan madalas makahuli si Kuya ng malaking mamsa at si Native Channel. Pero iba ang aking nakita mga ka-adventure, nakita ko ng suran. Sumablay nga lang. Habo pa yung pana. Dali-dali kong inaayos yung aking pana mga ka-adventure, pero syempre hindi ko inaalis yung aking paningin kung nasan tumago yung unicorn. At tinawag ko si Papa Tonyo dahil magpapalit ng atin ng pana. At syempre, i-ask natin yung flashlight. Spot food. Pagka-load ng pana, pagkakuha ng flashlight, eto, hanapin na natin. Ang daming butas kung saan posible siyang magtago mga ka-adventure, kaya dali-dali akong umahon at nag-ipon ng maraming hangin at nagsagawa ng panibagong pagsisid. At sa ating panibagong pagsisid ay eto, nakita ko na. At syempre dahil nga maliit yung butas, pag tinira natin siya na naka-side ay hindi siya mahila, kaya ini-aim ko sana yung uso, hindi naman tinamaan. Move on mga ka-adventure and gawa tayo ng panibago na naman pagsisid. And this time ay atin na nakuha ang ating ikalawang isda sa araw na ito. Ayun, secure na mga ka-adventure ating ikalawang isda, singsingan or orange spine unicorn.
Masura na. Anak ng surahan. Sa hunt namang ito mga ka-adventure, doon ako sa ilalim nag-on ng camera kasi may hinahanap sana akong malaking lapu-lapu dito. Kaya lang hindi ko naman siya makita, pero since namin nakita tayong mga samaral dito sa ating right side, change target tayo. Ang importante, hindi masayang yung dive natin at makasecure tayo ng isda. Inaantay ko mag-align mga ka-adventure bago ko tinira. Pero hindi inaabot yung isa. Double kill sana. Sayang. Third fish of the day, kitong, samaral, or golden spotted rabbit fish ang ating naging isda mga ka-adventure. Samaral. Maliban pala sa ilak mga ka-adventure, itong kitong ay paborito ring baho-baho ni Chairman. Sayang itong ilak, nag-alangan ako magpulang trigger mga ka-adventure, napakalapit sa coral reef, and yung coral pa naman madaling mabasag at tumagos yung shaft, baka ma-stuck. Mahirap na, kaya inantay ko na lang ulit na lumabas siya. Nakaka-amaze talaga pag masa ng ilalim ng karagatan mga ka-adventure, lalo na't merong magandang coral reef or formation ang nakikita sa ilalim, na despite of napakaraming mga nag-iillegal at mga nagdidinamita or kung ano pa bang mga destructive kinds of fishing, may mga areas pa rin na talagang may mga gandang coral reef na makikita. On this dive mga ka-adventure, same nung ating ginawa nung una. Hanap muna tayo ng target natin na nagtago dito sa ilalim, pero since na hindi natin siya maaninag, ay hanap na panibagong options para yun nga, hindi sayang yung ating pagsisid. Kaya dito ako nagtuon ng aking aim sa papalapit na ketong or samaral. Natutuwa at unti-unti ko nang nagagamay itong pana na demultiplied roller mga ka-adventure, kasi yun nga, embrace natin ang ating panibagong set ng Sperga na gagamitin in the next few weeks siguro pag natapos na yung project ni Sisid, dahil nga medyo ramdam pa rin natin ng kaunti yung ating broken hand or daliri nga dahil nga sa ating naging aksidenteng nangyari. Pero titignan pa rin natin yung mga instances kung pwede pa ba tayong gumamit ng open muzzle. Pero as much as possible na maghahan tayo at hindi tayo masasaktan, yun ang ating gagawin. Hindi na makagatuhan na. Hindi na. O, nakado. Isang mahalagang paalala para sa ating mga kapwa local spiro or mga naninisid. Kapag naninisid po tayo or namamana at meron po tayong dive body, make sure po natin na sisisid lang tayo kung hanggang saan lang yung kayang abutin ng ating po mga dive body. Huwag tayong sumisid ng
mas malalim kaysa sa naaabot nila, dahil po meron na naman ngang another fallen Spiro na binawian ng buhay dahil nga napunta siya sa mga 17 na dipa ang lalim at hindi siya maabot ng mga kasama niya. At sobrang wala silang nagawa. Nag-try sila ng maraming beses pero hindi nila kayang abutin yung distansya nung Spirong na nasawi. At kailangan pa nilang bumalik sa dalampasigan at magtawag ng tulong mula sa mga Coast Guard at i-dive bago pa na-retrieve yung katawan. So again, paalala, huwag tayong mag-dive ng higit sa ating mga limitasyon at kayang abutin. Remember, no fish worth our life. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik, taga-suporta, taga-subaybay sa lahat po ng ating po mga adventure na ginagawa, na despite of nasa mababaw lang tayo naninisid at wala daw challenge, pero yun nga, ang importante naman ay safe nating nagawa at may naiuwi tayong pangulam at mapagsasaluhan sa ating pong hapagkainan. At dahil nga hindi lang din sila chairman ang umaasang ako ay ligtas na makakabalik, at meron po akong 3 ding mga anak na babae. At sikapin natin na ang ating lahat ng ginagawa ay safe. At syempre, lahat na naman yan ay nangyayari kung tayo ay laging tumatawag sa ating pong Panginoon. Tayo po ay may sariling kanya-kanyang prinsipyo at pananaw at paniniwala. Pero kung ano man ang paniniwala natin, huwag natin kalilimutang tumawag sa ating Panginoon, dahil siya ang mag-iingat sa atin mula sa mga iba't ibang bagay. Disgrasya, sakuna, or pagsubok man yan. And that's it for today mga ka-adventure. At pagbalik pala namin sa isla ay hindi na natin naluto ang ating pong mga nahuling isda dahil kinailangan kong pumunta sa bayan ng Coron, dahil kinabukasan ay may trabaho akong gagawin na kami ay mag-ocular at hahanap ng mga panibagong destinasyon sa nalalapit na season ng Big Dream Boatman. At naging malaking tulong din ito para sa akin dahil may prospect na kami ni Papa Tonyo at Native Channel. Pag dumating ang panahon ng amihan ay alam namin kung saan kami magtutungo, na merong kaming continuous na adventure na maibabahagi po sa inyo, at syempre mga bagong lugar. Okay, hit the water, 10 minutes, hit the water, 10 minutes lang, explore, landing craft, and after this then we move to sandbar. Yes, let's go. Yo. Lahat ng sinasabi nyo sa amin, sulat nyo sa notebook nyo, ha? Hindi lang nasa notebook, hindi lang dito. It's additional information sa inyo. Maganda yung moral witness yan. Pero Pagkain ba? Nag-explore kami ng mga maraming lugar sa parte po ng Linapakan. Kaya again mga ka-adventure, ating pong antabayanan ang paghahanda namin din ni Papa Tonyo at Native Channel sa aming nalalapit na exploration at bagong spot na bibisitahin kapag dumating na ang panahon ng amihan. Babaw na yun, And may share ko lang pala mga ka-adventure kung bakit ako nandito sa Big Dream Boatman, dahil hindi naman po lingid sa inyong kalaman na ako po ay dating expedition leader, at by this time po ay ako ay hinire para nang sa ganun ay tulungan na i-build up ang mga guides na mga baguhang ni-recruit, at syempre ihanda din ang season ng Big Dream Boatman together with all the guides and crew and admins at lahat ng mga teams po na magiging part ng aming biyahe sa dagat. Maraming pong salamat at we'll see you po sa ating pong susunod na adventure. Maraming salamat. To God be the glory and God bless us all. Let's go!